Pagbati po sa lahat ng ating mga followers, sa lahat po ng maaaring marating ng pagbablog na ito, pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralan sa pagkakataong ito ay ang paghahandog ay ipinahinto na sa mga huling panahon. Medyo bagong pandinig po sa atin, mga minamahal na kababayan, kaibigan, sapagkat kalimitan sa mga samahan o pangkating pananampalataya ay karaniwan na may paghahandog na sinasagawa sa araw ng kani-kanilang pagsamba o seremonya, o sa iba ay misa. Alam po natin na napakahirap ng buhay, lalo na po ang pagbabudget ng ating mga pangailangan sa araw-araw. Subalit, dahil nga po itinuro sa atin ang paghahandog ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Paghandog ka ika, unahin mo ika ang paghahandog sapagkat diyan ka pagpapalain. Ganyan ang mga naririnig nating encouragement. Marapat pa ba o tinatanggap pa ba ng ating Panginoon Diyos ang paghahandog? Alamin po natin yan sa patuloy nating pag-aaral. Ang mabuti ay alamin po muna natin ano ba ang layunin ng paghahandog. Ganito ang ating pababasa dito po sa aklat ng Genesis 4:3 hanggang 5. Ganito ang ating mababasa. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ano po ang isa sa layunin kung bakit tayo po ay naghahandog? Maliwanag po ang binabanggit. Ang Panginoon o si Yahweh ay nasiyahan. Ibig sabihin, para malugod, mabigyan natin ng kasayahan ang ating Panginoon Diyos. Katulad po ng isinagawa na paghahandog ng mga unang tao ng Diyos. Halimbawa po ay si Abel. Sa panahon ni Moises, o panahon ng mga Israelita, ano-ano po ang handog na inuutos ng ating Panginoon Diyos? Ganito naman ang pagtuturo po sa aklat po ng Levitico sa 7:37 hanggang 38. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin. Handog na pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na pambayad sa kasalanan, handog sa pagtatalaga, at handog sa pangkapayapaan. Iniutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai nung sila'y nasa ilang ng araw na ang mga Israelita'y utusan ng Panginoon na maghandog sa kanya. Sa panahon po ni Moises o sa panahon ng bayang Israel, ano po ang ipinag-utos ng ating Panginoon Diyos patungkol po sa paghahandog? Maghandog kayong ika ng handog na susunugin, handog sa pagkaing butil o harina, handog sa pangkapatawaran sa kasalanan, handog sa pagtatalaga, handog sa pagbabayad sa kasalanan, at handog sa pangkapayapaan. Bukod po sa nabanggit,
Ano po ang iniuutos ng ating Panginoon Diyos patungkol po sa paghahandog? Ganito naman ang mababasa dito po sa Malakias 3:10. Madalas po itong gamitin ng ilang mga tagapangaral para sa pang-encouragement ng paghahandog. Pansinin po ninyo ito. Sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ano po ang isa pa sa ipinag-uutos ng Panginoon Diyos patungkol po sa paghahandog? Ang wika sa binanggit na talata, ihandog ninyo sa Diyos ang ikasampung bahagi o yung tinatawag na ikapo. Bagaman may mga kasalukuyan pa na isinasakatuparan ang pagbibigay ng ikapo. Ano po ang epektibo pa ba ito? Tinatanggap pa ba ito ng ating Panginoon Diyos? Balikan po natin ang Lucas 16:16 kung ano po ang pahayag. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Ano po ang binabanggit po sa Biblia patungkol po sa mga kautusan ni Moises? Ang wika, ang mga yan ay may bisa lang. May bisa lang hanggang kay Juan Bautista. Kaya nga po, hindi na po natin dapat yan isinasagawa. Ano pa ang isa sa katunayan na hindi na natin dapat isagawa ang paghahandog? O bakit hindi na epektibo? Ano dahilan? Ito po dapat pakatandaan po natin. Sa Hebreo, sa 7:27, ganito po ang mababasa. Na hindi nangangailangang araw-araw na maghandog ng hain. Nagaya niya ang mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Bakit po hindi na kailangan pang maghandog o magbigay ng handog? Ano po ang dahilan? Malinaw po ang ating nabanggit. Hindi na nangangailangang maghain ng handog ang mga dakilang saserdote. Dakilang saserdote. O baka hindi ka nga dakilang saserdote. Subalit ano po ang ipinangangaral? Maghandog. Ang iba ay minodify pa ang paghahandog. Yung dating isang araw na pangingilin ng pagsamba, ginawang 2, 3, 4, depende sa dami ng miyembro. Mayroong lingguhan na paghahandog, mayroong buwanan na paghahandog. 'Di ba? May panglokal, may pandistrito, may mid-year na handugan, may year-end na handugan. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang pagtuturo ng Biblia, hindi na kailangang araw-araw na maghandog. O pasok doon sa araw-araw yung paghahandog. Ano dahilan? Ang sabi ng Biblia, ang pagtuturo ng Biblia, sapagkat ginawa na niya ito minsan at magpakailanman. Sino po ang tinutukoy na ito? Walang iba po, kundi ang ating Panginoong Jesucristo ng kanyang ihandog ang kanyang sarili sa kamatayan sa krus.
Nalugod po ba ang Diyos sa kanya? Nang ihandog niya ang kanyang sarili? Absoluto po. Ang totoo, hindi pa inihahandog ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili. Ang sabi ng Diyos, ito ang aking anak na kinalulugdan nung unang bautismo pa lang. Kinalulugdan na ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Lalo na ng kanyang ihandog ang kanyang sarili sa kamatayan sa krus. Kaya nga, mas lalo siyang pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Binigyan ng lalo sa lahat ng pangalan, ipinag-utos na sambahin, ginawang tagapabangitan, ginawang tagatubos ng mga kasalanan, at marami pa na mga katangiang isinangkap, ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Bakit po? Sapagkat nalugod ang Diyos sa Kanya. Ngayon, kung hindi na po maghahandog ng mga alay, ano po ang marapat na paghahandog sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Panghuli pong talata na ating ipagkakaloob. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Roma 12:1, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kung hindi na po tayo maghahandog, ano po ang ipinag-uutos sa atin? Ang wika ng pagtuturo ni Apostol Pablo, ihandog ninyo sa Diyos ang inyong sarili, haing buhay at kalugod-lugod sa Kanya. Ba? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, hindi natin maiiwasan. Dapat tayo ay gumawa ng mga kabanalan, gumawa ng mga kabutihan, magbagong buhay sa harapan ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Emmanuel na tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ibang salin na talata ay makatwirang paglilingkod ito kapag ginawa natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Nawa po ay malinaw na nakarating sa atin ang mensahe at nawa ay maisakatuparan natin at tumubo ang pananampalataya sa ating mga puso, sa ating pag-iisip. Hanggang sa muli po nating pag-aaral, maraming salamat.